Itataas po natin ang ating mga aleluyas, ang ating winawastong wangis, ang ating mga iniintindi at iniinda, at ang tugon sa kanyang tagubilin. Saglit po nating ipikit ang ating mga mata at damahin ang presensya ng Panginoon. Let us lift up our adoration to God and ascribe to Him all glory due His name. Ating pong pagbulay-bulayan ang awit bilang 145, talata 3. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Yes, in our limited knowledge, let us ascribe to the Lord all glory and honor due His name. Tawagin po natin siya sa mga sandalang ito, sa mga pagpapakilala niya sa atin sa kanyang salita. Let us call upon our provider, our healer, our shepherd. Ibalik po natin sa Kanya sa mga oras na ito ang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin sa nakaraang linggo. Bilangin po natin sa Kanyang harapan ang mga ito. At papurihan ang Kanyang ngalan. Tunay nga, ang ating Ama sa langit lamang ang karapat-dapat ng ating pagsamba. Let us wholeheartedly repent of our wrongdoings and submit in true worship. Ating pong pagbulay-bulayan ng awit bilang 51, talata 10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yes, in all humility, let us come clean before God. At kung meron man po kayong dinadala o isang bagay na pumipigil sa inyo sa paglapit sa Panginoon, atin pong ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan at hilingin na baguhin niya ang ating mga isipan, ang ating diwa, ang ating mga puso upang maging handa sa pagsamba. Isuko natin sa Kanya anumang kasalanan na ating paulit-ulit na nagagawa. Let us ask for His forgiveness, and with all confidence, claim His cleansing. Let us take time to intercede for one another's immediate concerns and pressing issues. Pagbulay-bulayan natin ang awit bilang 5, talata 2. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan.
sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Let us come before God knowing that He is a God who answers prayers. That truly, lahat po ng kasagutan sa ating mga suliranin, lahat po ng pagtugon sa bawat pangangailangan ay sa Kanya lamang manggagaling. Let us in particular pray for comfort for those who are mourning right now. Ating ipanalangin ng mga kakilala o ang ating sariling pamilya na nagpaalam sa kasamahan. Let us pray for healing for our friends and families. Ipahayag natin ang pagpapagaling ni Kristo Jesus sa buhay at katawan ng mga kakilala nating may mga dinaramdam sa mga oras na ito. Let us pray for miraculous healing para sa mga may malubhang sakit, knowing that nothing is impossible with God. Atin gamitin na rin po ang pagkakataon upang ipanalangin ang ating bansa na muli ay nagugulumihanan sa larangan ng politika. We lift up what is happening right now, and we pray for God's truth and justice to prevail, for God's unity and love to overrule our differences, our personal opinions, our biases. Let us submit to the Lordship of Christ. And pray for division to cease. Let us also pray for our leaders, our pastors. Let us pray for God's wisdom and leading to be always upon them. Let us cry out to God with all our worries, turning them into worship as we surrender all. Let us turn to God in obedience and truthful transformations. Tumugon tayo sa tagubilin ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ang awit bilang 143 talata 10. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Yes, our Heavenly Father, we come before you this morning, seeking your truth in our lives, seeking your wisdom to clarify our thoughts, seeking the hope eternal that we have in you. Father, we humble down ourselves, knowing how unworthy we are. We come before you, Lord, confident of the great love
that you have for us. Father, continue to transform us into your likeness. Continue, Lord, to transform this church. Continue, Lord, to unite us, Lord, and use us to be a channel of your blessings to this community. Father, we lift up to you everything in full surrender. Our plans, Lord, our visions, our desires, our wishes. Your kingdom come, your will be done in our lives. Father, we lift up to you this worship service. May you be the one to be glorified in everything, Lord, in every item of our program. Father, we seek your enlightenment, your comfort, and your healing. We surrender to you everything. This is our prayer in the mighty and most precious name of Jesus. Amen. Amen. Muli ang pagbati sa bawat isa ng isang magandang araw po ng pagsamba. Napakabilis po ng panahon, ano? We are now on pagtatapos ng Marso, no? And let's have a quick review of what we are praying to happen in our church sa taong 2025. Tayo po ay nananalangin, no, na maganap ang true transformation in our lives. And we're going by the theme, growing on from glory to glory into Christ-likeness. At ang taon po ay hinati natin sa tatlo. The first third, we're praying for us to, can we show the slide? Next slide, please. Okay, the UEC. Okay, we're trying to uncover and understand our true identity in Christ. And we want to grow in the spiritual discipline, the inward spiritual discipline of four things, no? Of prayer, of meditation, of studying the Word of God, and fasting by next month. Tayo po ngayon ay nasa buwan ng Marso, and we are focusing on studying the Word of God. At sa linggong ito po, ang tutok po natin ay ang benefit that we get from the Word of God, that is comfort and healing. Next slide, please. We are now on the 23rd, no? So, nagdaan na po tayo sa submitting to the authority of the Scripture. Please go back to the first slide. The previous slide. Okay, submitting to the authority of the Scripture, feeding on scriptural nourishment for spiritual growth, and then last week po, claiming victory over sin through the Scripture, the transformative work of the Word of God in our lives. At sa araw na ito naman po, nais nating angkinin, no, ang pagpapagaling at kaalwanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. And next week, we are going to end March with enjoying bliss and blessings brought about by obedience to the Scriptures. So, sana po we are all aboard dito po sa temang ito. And sana nga po sa pagpapala ng Panginoon, maipamalas ng ating iglesia ang tunay na pagbabago kay Kristo Jesus. Tayo po'y magsitayo upang tumawag sa Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. 咱嚟獻咱嘅聖經到詩篇第146篇第1到第2節，咱嚟三級讀。恁着俄羅耶和華，我嘅心啊，恁着俄羅耶和華。我一生要俄羅耶和華，我耶和華嘅時陣，着歌唱我嘅上帝。Psalms 146. Let us all read together aloud. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life.
I will sing praise to my God as long as I live. At sa huling pagkakataon, awit bilang 146, talata 1 hanggang 2. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Manatili po tayong nakatayo at umawit ng buong lakas gamit ang ating puso sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Palakpakan nga po muna natin ang ating Diyos na naniniwala tayo na ngayon ay gising na gising tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon. Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at sama-sama po tayong magpuri, magbigay awit at pagsamba sa ating Panginoon. Amen! Naniniwala po ako na sa umagang ito ay may gagawin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! And we will magnify you, Lord. We bless you. Hallelujah! Sige po, gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri po natin sa ating Diyos. I will magnify you. I will glorify you. I will lift my hands and worship my King. So take your rightful place, Lord. Jesus, you're my Savior. I will magnify you and glorify your name. Muli po nating awitin, I will magnify. I will magnify you. I will glorify you. I will lift my hand. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Worship my King. So take your rightful place, Lord. Jesus, you're my Savior. I will magnify you and glorify your name. Jesus, you are my Lord, and I crown you King, the Redeemer of all your life, an offering that could not hold you down. By your blood I'm free. Okay, come on, let us rejoice in the Lord and proclaim His victory. Oh, I will magnify you, and I will glorify you, and I will lift my hands, I will lift my hands and worship my King. So take your rightful place, Lord. Jesus, you're my Savior, and I will magnify you and glorify your name. Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my Lord, and I crown you King, the Redeemer of all your life, an offering that could not hold you down. By your blood I'm free. All creations rejoice. Let us rejoice and proclaim His victory. And I will magnify you, and I will glorify you. I will lift my hands and worship my King.
to take your place of grace, Lord. Jesus, you are my Savior. Jesus, you're my Savior. I will magnify you and glorify your name, and glorify your name, and glorify your name. Be magnified, oh Lord. Let us exalt the name of the Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Let us magnify the Lord. Be magnified, oh Lord. And you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Let's sing, be magnified. Be magnified, oh Lord. And you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. You are holy, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na narito kami. Itataas namin ang iyong pangalan. Luluwalhatiin ka namin dahil ikaw ay dakila. Ikaw ay banal. You are holy, Lord God. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Amen. Hallelujah, Jesus. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our sun shall rise.
set me free. Tunay na dakila ka, Panginoon. Kahanga-hanga ang iyong ginawa. Kaya hindi po kami magsasawa na aawit, magpupuri at ideklara ang kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Fullness. 你心是何广大，你心是何广大，清晨父清晨，主爱如更新，我所需要你亲手丰富一杯。你深是
ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Itanghal natin ang ating Diyos, hallelujah! Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, ang tatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, tatanghal kita. Buong lakas, tatanghal kita. Buong lakas, tatanghal kita. Oh, itatanghal kita. Sa iyong paguri, sa iyong mataas na pasasalamat, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming papupurihan at pasasalamatan. Amen. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay na napakadakila po niya. Amen. Hallelujah. Maaari na pong makaupo ang bawat isa sa atin. Isa nga pong malakas na palakpak at hallelujah sa Panginoon. Patuloy po tayong sasamba ng pagtanggap ng pag-aaral ng salita. Hello. Yes. Patuloy po tayong sasamba sa pagtanggap ng pangangaral ng salita po ng salita. Tayo po ay sabayang babasa muna ng Biblia sa paghahanda sa pakikinig. Shall we open our Bible to Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. Yes. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my word. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to one whole body. Sa Tagalog naman po, Kawikaan, Kapitulo 4, talata 20 hanggang 22. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo na mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pababayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat ito'y kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. And Romans chapter 15 verse 4,
For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Sa Tagalog po, in Roma Kapitulo 15, talata 4, anumang nasa kasulatan noon, pang-una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay nagkaroon tayo ng pag-asa. So, blessed be the reading of God's word. Praises be unto the Lord for sending to us today a mouthpiece to share about the healing and comfort that is available for us through God's powerful words, whose voice resounds clearly and familiar as he hosts the radio program Conectado as broadcaster at 702 DCAS of Far Eastern Broadcasting Company. He is professor of philosophy and theology at Pebias College of Bible and pulpit minister at Christian Gospel Center, Valenzuela. He holds an AB theology degree from Pebias College of Bible since 1993 and an MA philosophy degree from UP Diliman, 1998, where he is now a PhD candidate for Philippine Studies. A most loving husband to wife Remy and dutiful dad to daughter Hannah. Let us clap to the Lord as we welcome Reverend Jonathan Edward Bansuelo o sa magiliw na tawag na Pastor J. Maraming salamat, kapatid. At mga kapatid, good morning po sa inyong lahat. Ang topic ko nga, ayon po sa introduction, is looking at the healing at yung comfort that we get from Scripture. Paano ba tayo nakakakuha ng kagalingan at pag-aaliw galing po sa salita ng Diyos? So dalawa lang po ang ating patutukuyan. Yung una, sa banal na kasulatan, habang tayo po'y nag-aaral nito, nakikita natin yung purpose, yung layunin ng Diyos kung bakit pinahihintulot niya na tayo'y dumaan sa mga pagsubok. Yun po'y napakahalaga. But the second is the promises of God. Napakahalagang makita natin ano ba ang mga pangakong ibinibigay ng Diyos pag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. So tingnan natin, ano naman yung ating pinagdadaanan? Sino sa inyo ang nakakaranas ng struggle? Mga hamon, mga iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang buhay ngayon. Kasi ilan lang kami, hindi. Ang sabi nga ni Voltaire, my life is a struggle. Ang totoo kasi lahat naman ng aspeto ng buhay mo, meron naman talagang kung tawagin natin ay parang pakikibaka. Relationships, may struggle. Tama? Pagka kayo ay nagtatrabaho, may struggle. Bumiyahe nga struggle. Pero ito rin na ma-realize mo, nag-iisa ka na lang. Sometimes you even struggle with your thoughts, yung isip mo. And sometimes you even struggle with your heart. So dito makikita natin na baka hindi lang siya nagsasabing ang daming struggle ng buhay, mukhang si Voltaire nagrereklamo na rin. Dahil nga naman as you go through life, kasama talaga ng proseso ang struggle. Pero alam niyo, pag tiningnan natin yung purpose, yun yung una nating titingnan, pag pinahintulot ng Panginoon ang mga struggles, dito rin ay makikita natin na magiging daan ito sa ating maturity. Pwede yung merong lumabas na magagandang katangian sa ating buhay. Sabi nga naman, may dalawa lang naman na direksyon. It's either you become bitter, maging mapuot ka, pero pag tiningnan mo yung pamamaraan ng Diyos at ikaw ay sumang-ayon dyan, you will become better. May improvement na pangyayari. So tingnan natin yung isang set of verses na nandito po sa 2 Corinthians. Next slide, please. Ang sabi po dito, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and even beyond their means, of their own accord,
begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expect, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Alam niyo, itong mga mananampalataya sa Macedonia, dalawa yung pagsubok na pinagdadaanan. Yung una, nandyan po yung pag-uusig na pinagdaanan din ng maraming New Testament churches. Sipin mo yon, ikaw ay naninindigan na para bigyan ng kapurihan ng Diyos at ikaw ay mamumuhay ng tapat sa Kanya. Pero hindi naman lahat ng mga tao nakakaintindi niyan. Inusig sila. At hindi lang yan. Ito pong church daw ng Macedonia, hindi kagaya ng ibang mga congregation. Medyo materially, hindi sila well off. Pero mapapansin ninyo, pagdaan nila sa mga pagsubok, challenges, hindi lang ng kanilang ekonomiyang pangbuhay, pagsubok sa kanilang pananampalataya, na-trigger sa kanila, actually na-develop ng Panginoon yung una, yung tinatawag nating sympathy. Nagkaroon sila ng habag, damdamin para sa mga nangangailangan. Kailangan natin yun eh. And pangalawa, nagkaroon ng prompting na makatapos na ikaw ay magkaroon ng awa at habag sa iba. Kinakailangan mabunsod ka naman sa pagtulong. Ang tawag doon ay acts of benevolence. Kaya pansinin niyo yung binabanggit ni Apostol Pablo, manghang-mangha siya. Sabi niya may mga churches na nangangailangan, tutulungan namin. Ang church ng Macedonia, matindi rin ang pinagdadaanan, pero nakiusap sila. At ibinigay pa ng husto ang kanilang mga sarili at gustong-gustong makatulong para yung kalagayan ng iba ay matugunan at maging daluyan din sila ng pagpapala. Isipin mo yun, no? Doon mo makikita na pag dumadaan ka pala sa mga struggles ng buhay, part ng comfort na iyong nakukuha, yung maintindihan mo yung layunin ng Panginoon. Bakit nga ba ito nandito? Pag hindi mo kasi maintindihan kung bakit, litong-lito ka eh. You tend to panic at may mga time you tend to despair. Babagsak yung kalooban mo eh. Kaya pagka hindi mo rin naiintindihan yung direksyon na gusto ng Panginoon patunguhan sa iyong buhay, ang daling magtaas ng kamay, ayoko na, suko na ako. Ba't ba may ganito? At ito yung salita natin. Nagpapakatapat na nga sa Diyos eh. Sumusunod na nga sa Kanya eh. Dumami pa pagsubok. Sino ho ang nakapagsabi na niyan? Umaming kayo, nasa simbahan ho tayo, pakitaas ang kamay. Hindi ba? Parang doon, litong-lito tayo. But then eventually, meron tayong tinatawag na aha moment. Yung bang noong una hindi mo maintindihan, and then nung nagkaroon na ng paghakbang, paggalaw yung mga panahon, doon mo lang naintindihan, kaya pala. Hindi ko alam kung ilan pa sa inyo gumagamit ng dyaryo na printed. Nung ako'y bata-bata pa. Ang isa sa mga paborito ng ilan ay yung crossword puzzles pag Sunday. Sino mahilig sa crossword? Okay. May mahilig sa math, yung Sudoku. Sino naman ang mahilig sa Sudoku? Yan, mga henyo yan. Ako, connect the dots lang. Yung simpleng-simple lang. Pag titingnan mo, may mga tuldok-tuldok, hindi ba? From 1 to 100 something. Ang gagawin mo lang, ititrace mo siya. So, unang tingin mo, ano ba to? And then, pag dudok-dokin mo, from 1, guguhit ka to 2, paikot-ikot siya hanggang matapos mo siya. Tapos, pagkita mo, ay, yung pala yun. Noong una, hindi mo ma-figure out. Then, suddenly, mukha pala ng aso. Ay, bulaklak pala. Parang ganun yung aha moment. Pagka ikaw ay pinasusulong ng Panginoon, minsan iniisip mo, ba't may ganito? May balakid. Ba't ganito? May mga pasakit. Hindi na natin minsan maintindihan. Pero habang tumatagal ang panahon, manampalataya ka lang, manangan ka sa Kanya, eventually, meron kang, yung pala yun. Kung hindi ko pala pinagdaanan ito, hindi ako magiging matibay, hindi ako magiging malago para makatugon sa ganitong klase ng hamon na pinaghahanda ng Panginoon sa akin. Tama po ba? Hindi ba doon natin na-develop yan eh? So, tingnan po natin sa ating mga buhay kung bakit ito importante. Define muna natin. Ano ho ba ang struggle? Next slide please. Ang sabi dito, yung struggle daw is the striving to achieve or attain something in the face of difficulty and resistance. May kinausap ako sa isang Bible study ko sa isang company. Sabi ko, Brad, anong tingin mo pag nag-i-struggle yung tao? Tumingin sa ulap. Saka ho tumingin sa akin. Ito lang yan, pastor. Pag nag-i-struggle ka, buhay ka pa. Tama, mali. Kasi pagpatay na, wala nang struggle. Pero maganda yung pangalawa niyang sinabi. Pag ikaw po ay nag-i-struggle, ibig sabihin, lumalaban ka pa. Sapagkat may gusto ka pang marating, tama naman. Nangangarap tayo. Meron tayong mga goals, dreams, and ambitions na madalas atin pong nilalapit sa Panginoon. Panginoon, kung ito po'y kalooban ninyo sa takdang panahon po ninyo, itugunan ninyo sa aking buhay. Correct. Pero may mga okasyon na bago mangyari ang mga yan, talagang dadaan ka muna sa pagsubok. May mga hamon, may mga challenges, may opposition.
Pero dahil alam mong ito'y kalooban ng Panginoong Diyos, magpapatuloy ka. At yun, kaya may struggle dahil lumalaban ka pa. Pag hindi ka na lumalaban, dalawang bagay nga lang. Either ikaw ay patay na, pero nandito ka, buhay ka pa. Or sinukuan mo na. So, ibig sabihin, nag-i-struggle, maganda din daw na indicator ito para sa ating takbong pangbuhay. Ngayon, tingnan po natin. Meron isa akong nakitang book at merong excerpt akong kinuha. Ito po, tingnan natin itong sinasabi dito. Bakit nga ba binibigay ng Panginoon ng struggle? Ano na de-develop sa atin? Sabi ng author, all life demands a struggle. Those who have everything given to them become lazy, selfish, and insensitive to the real values of life. The very striving and hard work that we so constantly try to avoid is a major building block in the person we are today. Alam mo, bahagi ng layunin pala ng Panginoong Diyos, kaya tayo pinadadaan sa mga pagsubok. Kasi pag lahat madali mong nakukuha, baka may 3 negatibong produkto daw. Ano-ano yon? Number 1, baka daw maging tamad tayo. Di ba? Napakahalaga ng pagsisipag. Pangalawa, hindi lang ho na baka maging tamad tayo, baka maging makasarili ka na lang. Kasi lahat na lang ng gusto mo, kuha mo lang ng kuha. At may pangatlo, baka hindi ka na sensitibo sa mga dapat pahalagahan sa buhay at hindi ka na rin maging sensitibo sa kalagayan ng ibang tao kasi madali. Kaya nga ang sabi dito yun daw, paghihirap. Yung mga pagpupursige at pagtsatsaga na pinagdadaanan natin, na minsan iniisip natin, sana wala na lang daw yan. Yan ang dahilan kung bakit ka nag-mature ngayon. Pwede mo bang masabi na ikaw yung dati mong version at yung version mo ngayon ay improved na? Pwede. At kalakip noon yung dumaan ka sa mga, kung tawagin natin ay proseso ng buhay. Nag-speak ako sa PTA mga last month, no? March na ngayon, so noong February. Ang tanong sa akin ng mga magulang ay ito, Pastor, bakit po ba? No offense kasi may generational gap tayo eh. Pero sabi ng mga magulang na ito, bakit po ba yung younger generation? Parang ang bilis nilang sumuko. Bakit ba parang mas mahina sila sa atin? Sabi ko, alam mo, meron kasi tayong sinasabi bilang magulang. Tayo, naging produkto natin sila eh. Ito yung salita na dapat siguro baguhin natin. I-modify natin. Ayaw kong pagdaanan ng anak ko ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Sino nakapagsabi niyan? Well, kung inabuso ka, dapat hindi. Di ba? Kung ginawa ka ng hindi maganda, dapat hindi. Pero hindi pwede na ma-exclude at ma-shield sa lahat ng mga pagsubok sa buhay yung darating na generation. Kasi baka hindi ma-activate yung kanilang sense of resilience, yung strength. At mamaya makikita natin yung 7 product ng struggle sa buhay. Na yun ay pinapaunawa rin ng Panginoon, natututo tayo magkaroon ng activation of faith. Na pagka tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, doon natin nakikita yung pangangailangan sa Diyos. Yung pangangailangan magdasal. Pangangailangan hanapin yung guidance ng Kanyang salita. At yung paninindigan sa mga bagay na alam nating tama at totoo. So tatandaan natin, napakahalaga daw ng struggle dahil may maganda siyang nahuhubog at nahuhulma sa ating mga buhay. Alam niyo yung story of the butterfly. Next slide, please. Ito nakuha ko lang sa internet. No? Ako po ay college sa Phoebias. Meron ako naging batchmate, mahilig ng pangongolekta ng paru-paro. Ako naman, ang hilig ko ay basketball. Kaya lang ito kasi ka-roommate ko. Sabi niya, alam mo, magandang magkolekta ng paru-paro. Edi, nagsimula na kaming manghuli ng paru-paro doon. Tinuturuan niya akong ilagay doon sa yung minamount. Alam niyo, nakakarating pa kami sa mud springs niyang yung UP Los Baños para manghuli ng mga rare na klase ng paru-paro. Ngayon, alam naman natin yung life cycle ng paru-paro. Itong kwento na ito ay may kinalaman din doon. May mama daw na habang pinanonood niya yung caterpillar na, of course, ay yung butterfly lumabas ng cocoon. Alam naman natin yung transformation. From a caterpillar, mag-spin siya ng cocoon, magkakaroon ng tinatawag nating metamorphosis sa loob. Magbabago siya eh. Yung caterpillar magiging paru-paro. Ngayon lalabas na siya doon. Kaya lang alam niyo ba yung paglabas niya doon, ang abutin ng oras eh. Matagal. Ito daw mama, pinapanood niya. Siguro napagod na siyang panoorin yung paru-parong lumabas doon sa cocoon. Nagkawang gawa. Sa mabuting kalooban niya, kumuha ng gunting, ginupit niya yung cocoon. Lumabas ngayon yung paru-paro ng madali. Akala niya, paglabas ng paru-paro, agad-agarang bubukad ka yung pakpak and then it will fly away.
Hindi pala ganun ang nangyari. Dahil pinadali niya yung process, paggupit ng kuko, nahulog yung paru-paro, gumapang na lang ito for the rest of its life. Bakit? Meron palang dahilan kung bakit tinakda ng Panginoon mag-struggle ang paru-paro paglabas ng cocoon. And what is the purpose? Yung purpose pala, may fluid yung katawan ng paru-paro. Na pag nag-i-struggle siya, ma-activate na ito'y ma-distribute sa kanyang mga pakpak. And then eventually, paglabas siya ng cocoon, habang ito ay kanyang, sabi nga, pinalalapad at pinatutuyo yung kanyang mga pakpak, pagka ito'y okay na, pag flap niya ng kanyang wings, lilipad na siya. Pag hindi na-activate yung distribution ng fluid na yon, hindi magiging well-developed yung kanyang pakpak. Lalakad na lang siya, gagapang na lang siya sa lupa. So may purpose ba ang struggle? Meron. Sa buhay natin, ganun din. Mahirap mag-mature pag wala tayong pagdaan sa proseso. Sabi nga nung isang author, si Ray Ortland, meron siyang book dati, Do Not Quit. At ito namang book na ito, binabasa ko ng mga panahon, gusto ko na rin sumuko. Pero ang sabi niya, isipin mo lang ito. Sa buhay natin, meron kung tawagin natin ay zone letter A. It's your new beginning. Lahat naman ng tao nagsisimula sa ganon. Meron kang mga ambisyon, may gusto kang mangyari pag binigyan ka ng pagkakataon at binigyan ka ng panunungkulan. Ang gusto mong maabot is zone letter C. This is victory or success. Pero hindi pwedeng shortcut. Dadaan ka sa zone B. Ito daw ang pinaka-crucial. This is the making and breaking point. Dito ba yung dadaan ka sa iba't ibang uri ng mga testing? At pagka ikaw ay tinest at nagkaroon ka ng strength of heart, strength of mind, strength of faith, at magkakaroon ka na ngayon ng kakayahang sumuong doon sa mga pagsubok, makakarating ka sa zone C. Sample. Kunyari, nagmi-ministry kayo. Kunyari ako ay nagnanais na magturo sa mga bata. Binigyan ako ng responsibility. Sabi nga, kinomission pa ako, Lord, pagpalaan niyo po si Pastor Jay sa kanyang pagsisimula sa children's ministry. Ano ang pananaw ko? Yung mga bata na yan, tatalino yan sa pagkaalam kay Jesus, matututo sa Bible. Kaya lang sa pagtuturo ko, nagkamali ako. At si Moses, ang gumawa ng ark. Naku, ay siyempre alam ng mga bata. Biglang nagsabi sila, hindi si Moses. Sino gumawa ng ark? Jonah? Hindi, si Noah. So, nung kinorek ka ng mga bata, ayoko na, napahiya ako. Alam mo ang typical na gawin ng tao? Bumalik sa zone A. O humanap ng panibagong zone A. Kaya marami daw mga tao, maraming mga Christians, ang kanilang growth hindi forward at hindi upwards, kundi sideways. Kasi lipat lang ng lipat ng lipat, pagka medyo nahihirapan na. Ang kailangan mo is to basically develop, di ba, yung iyong faith, that you will be able to move forward or move upwards to grow. Pero kailangan harapin mo yung challenge. Kunyari, binigyan ka ng responsibility. Ikaw yung kakanta. At yung ganda ng music ministry ninyo. Kunyari, tinetesting pa lang. O, ito ang bagong kapatid. Pag-special number natin siya. Being new member ng ating music ministry. Testing sa'yo. Di special number ka. Pagkanta mo, bumagyo. Bumaha. Ang buong Santa Cruz na lubog ng gabewang na tubig. Maglolokohan ng tao ngayon. Ano sasabihin? Sister, mag-special number ka, paminsan-minsan lang. Kasi pagka ikaw nag-special number, umuulan. Medyo naapektuhan ka. Masyadong medyo sensitive ka pa. So ang nangyari, ganun pala. Pag kumakanta ako, umuulan. O kaya, tinukso pa nila ako. Pakabuti na nga ng service sa Panginoon. Iyoko nang kumanta. Di ba? Lipat ka na naman. Pinag-alaga ka ng halaman para mayroong magandang, sabi nga, mga greenery yung inyong church. E nung ikaw na nag-alaga, namatay pa lahat. Kung ano nangyari. Ayaw mo na naman. Lipat ka na naman. Kaya ang nangyayari daw sa mga tao, if they do not really seek the mind of God, go to the scriptures, at maintindihan ang purpose ni God, bakit siya may mga ganitong pagpapahintulot, talagang aatras eh. Yung iba tumatalikod eh. So you have to always seek the Word of God. Di ba? Makita mo yung layunin ng Panginoon sa iyo. Ma-confirm mo ano ba ang aking gifting. Ma-confirm mo kung ano ba ang dapat ma-develop sa akin. And then eventually, you will be strengthened and you will grow. Both in faith, character, and conduct. Mahahalagang mga aspeto ng buhay. So kung yung paru-paro, mahirap lumipad pag walang struggle. Ang Christian, mahirap din mag-grow pag walang struggle. So tingnan natin.
Ano yung mga bagay na pwede po nating makuha as lessons? Well, next slide please. Dito, halimbawang tayo ay dumadaan sa mga struggles of life. I want you to remember 4 things. You look unto God's Word for inspiration. Pagka kasi nag-i-struggle ang inyong emotions, ang inyong pong kalagayan, medyo bumababa nadi-discourage kayo. Correct? But if you look unto God's Word, na-uplift kayo because nandoon yung promise ng presence ng Panginoong Diyos, nandoon yung promise ng Kanyang provision. So, from the Lord, you get inspiration. Kailangan mo yan. You cannot go through life na ikaw lang. Pagka nag-struggle ka, doon mo na-realize, kulang yung talino ko, kulang yung lakas ko para harapin ang lahat ng ito. Kailangan ko talaga ang Diyos. At minsan, parang depleted na inside. Pero pagka ikaw ay nakabasa ng salita ng Panginoon, for some reason, you become refreshed. Tama, di ba? Hindi niyo ba napansin? Ang buhay natin tumatabingi pag walang internal feeding. Kaya sinabi ni Jesus yan man will not live only by bread, but from every word that comes from the word of God, every word that comes from the mouth of God. Anong ibig niyang sabihin? Yung tinapay, mahalaga yan for your physical body. Pero hindi ka lang naman physically. You have a soul, you have a spirit. Kailangan mapunuan din yan. Pag hindi ka nabusog ng salita ng Diyos, kahit na malakas ka physically, minsan ang hina ng pananampalataya, ang hina ng kalooban, tabingi. Now, you have to be filled internally as well. Iyon yung nga yung inspirasyon sa salita ng Diyos. Very important. Ano pa? Well, you need to be motivated. Alam niyo yung motivasyon ay napakahalaga. Yung word na enthusiasm, have you ever heard about it? Yung word na enthusiasm, siguro sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, gana, sigla, ganyan. Alam niyo ba na yung original meaning yan sa Greek? Ente is within. Theos is God. Ang tao daw dati na enthusiastic, kinoconsider ng mga Greeks as a person indwelt by God. Bakit? Kasi yung iba umaayaw na Yung enthusiastic na tao, sugod pa tayo. Yung iba wala na, hindi na alam kung ano gagawin. Yung enthusiastic na tao, for some reason, meron pa siyang ideas. Lumalaban pa. Pero tandaan niyo yung motivation. There are 3 things about it. The first one, motivation needs to be activated. Dapat masimulan. Then, pag nasimulan yan, kinakailangan yung second level. It's called resilience or persistence. Dapat magpatuloy. But then there's a third. Ang tawag doon ay intensity. Kung ito ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo, pag pinadaan ka sa pressure o kaya pinadaan ka sa struggle, may mga pagkakataon as you are being motivated by the Lord, kung ano kinakailangan, you will be able to bring out yung most of what the Lord has entrusted in your life. Kasi minsan, pag ang dali-dali ng mga bagay-bagay, ito potential, ito lang nilalabas mo Subpar, substandard. Pag talagang mahirap yung laban, yung ultimo, yung tinatawag na optimum na capacity mo, nilalabas mo talaga yan. So ang tawag dyan ay motivation. And who motivates and prompts us most? It is the Lord. May pangatlo. Kailangan mo ng development ng attitude. Anong definition ng attitude? Attitude is your mental and emotional response to the circumstances of life. Ito yung pangkaisipan at pangkaloobang tugon mo sa sirkumstansya ng buhay. So ngayon, pagka sabi ko kanina sa inyo sa simula, it's either maging bitter ka or maging better ka. Napapansin niyo ba yung mga karakter ng Biblia? Ako, pinag-aralan ko po just a few weeks ago yung Heroes of the Faith, Hebrews 11. Pag tinignan mo yung listahan yun, from Abraham onwards, lahat ng mga tao doon, pangkaraniwan. Bakit sila naging extra special? It is the working of God in their lives. Yung pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero ang mahalaga ay yung pagtitiwala nila at yung pagsunod sa Panginoon. Nandoon yung kanilang paniniwala na kung ang Panginoon ay nangako, tutuparin niya at yung mga prinsipyo niya, effective yan. Ito susundin ko. The right attitude matters. Pag mali yung attitude mo, kahit ang ganda-ganda na ng sitwasyon ano ang nangyayari sa tao? Pag mali ang attitude, hindi siya nakakapagpatuloy. So, kinakailangan na mo-modify ang attitude ng tao. And the last, it's called leadership. Di ba minsan, pagka ikaw ay dumadaan sa isang matinding proseso, parang yung future malabo. Meron akong mga kausap noon, nag-fail sa mga major exams. Pastor, may future pa ba kami? Gagraduate ba kami? Sabi ko, hindi ako propeta, pero tsagain mo. Magtiwala ka sa Diyos. And try again. Merong mga tao naman dumaan sa matinding mga failures of life.
Ang tanong nila, kasi nung hinaharap eh, parang napaka-hopeless. Sabi nila, pwede pa bang magkaroon ng magandang kalalabasan yung buhay ko, Pastor? Sabi ko, wala akong masasabi dyan. I-refer kita sa salita ng Diyos. The word of the Lord says, He can redeem you. The Lord saying that He can use you. Pero kinakailangan, isubmit mo na ngayon yung iyong sarili sa Panginoon and allow the Lord to truly move in your life. Meron eh. E naalala ko si David, Psalm 23. Alam niyo siya? The Lord is my... May nakasulat doon eh. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So ibig sabihin si David din, no? Sabi niya, dumaan din ako sa libis ng liliw ng kaliliman, ng kamatayan. Pero nandoon ka. Ikaw ang gabay ko. Ang tungkod at ang pamalo mo, hindi ba? Yun yung aking tanggulan. So ibig sabihin, nandun ang Panginoon. So struggles, they are normal. Pero gawin mo ring normal sa buhay mo yung presensya ng Panginoon. Tama po ba? Kasi that's how you receive healing and comfort during the times of struggle. Na hindi mo lang tinatanggap ang buhay na ito talagang normal na ikaw ay susubukin, may pagsubok. Tama yun. Pero kalahati pa lang yun. Ang pinaalam ng Panginoon sa iyo, may kalahati pang katotohanan na dapat ngayon ay maging normal din sa iyong pag-iisip. Na kung may pagsubok, normal yan. Ang presensya ng Panginoon ay normal din. Kinakailangan, lagi akong magtitiwala sa Kanya. So very important. Now, tingnan po natin ang 7 lessons that we can get, no? Mula dito sa struggles of life. So, next slide please. Ang una daw, pagka tayo pinapadaan ng Panginoon sa struggle, we learn to look unto God. Talaga naman, may isa akong author na binasa, sabi niya, pagka maganda takbo ng buhay, sometimes sinasideline mo si God eh. Sinong ganon? Pag masaya ang buhay, pag walang pagsubok, ang Diyos nandun lang sa gilid. Pero pag may pagsubok na, doon na tayo nagsisimulang tumingala at talagang seryoso sa ating pananalangin. And then sometimes, the prayer is really heartfelt. Ano na yung prayer natin? Diyos ko po. Di ba? Ganun na eh. Very serious. Di ba yung Hebrews chapter 12? Di ba? Ang sabi doon, we look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Yun nga eh. Pag dumadaan ka sa processing ng pananampalataya, you'll learn to look unto God. Yung second, when struggles happen, may pressure, you focus on your goals. So dito, pinakita, for example, si Joseph. Kanina, nakikinig ako doon sa lesson sa inyong, ano bang tawag doon, Bible study, no? Si Joshua. Lahat siya ang pinadaan ng Panginoon sa pressure. One of the more, siguro, popular personality rin na binigyan ng burden is a person called Nehemiah. Ano yung burden kay Nehemiah? Ayos na siya eh. Tagatikim ka na ng alak ng hari. Well, privilege. Bago kainin at inumin ng hari yung pagkain at yung drink, ikaw muna. So lahat ng kinakain mo, iniinom mo, binibihis mo, tirahan mo, malapit lagi sa hari because he always needs you. Pero mayroong malaking problema. Pag nilason yung hari at tinikman mo yung pagkain, ang unang mamamatay, ikaw. Buhay yung hari. Ikaw nga kasi yung yun yun, tikim ka to keep the king safe. Yun yung dahilan kung ba't may royal cupbearer. Si Nehemiah okay na eh. Yung brother niyang si Hanani, galing doon sa Jerusalem, tinanong niya, kamusta yung mga kababayan natin doon? Sabi niya, kawawa sila. Vulnerable kasi bagsak yung bakod. Naiyak siya talagang, hinipo siya ng Panginoon. He felt so much, siguro, pain in his heart na gusto niya talagang gumawa ng may tutulong doon. Pwede ka naman pumunta doon, magdala ka pagkain. Kaya lang ibibigay mong pagkain will last only a few months. Pwede mo rin silang tapikin sa balikat. Kaya nyo yan. Encouragement. Pwede rin. Pero hindi lasting yung value. What is needed, maitayo yung bakod. Kasi pag naitayo yung bakod, protection nila, kahit na medyo hirap pa yung buhay sa loob ng syudad, mas magiging maganda yung takbo. Merong security. Yun muna ang kailangan. So, dahil doon sa binigay na burden ng Panginoon, he was prompted to go there. Tandaan nyo, hindi matapos-tapos yung walls of Jerusalem for more than 1 century. 120 years to be exact. Dahil sa burden na binigay ng Panginoon kay Nehemiah at mga kasama niya, they were able to finish it in 52 days. 52 araw, natapos nila. So, with the burden na binibigay ng Panginoon, you learn to focus on your goal. Di ba? And then third, you learn to seek for help. Alam niyo, minsan,
Okay naman na meron tayong confidence, independence. Pero alam niyo, minsan, pinahihintulot ng Panginoon yung struggle para mag-integrate yung buhay natin. Kasi kasama daw sa relationship yung giving and taking. Pagka may mga pagkakataon, pag ikaw ay sufficient, you give. Tama naman, channel ka ng blessing. Kaya lang minsan, hindi mo nararanasan yung taking. Pag dumaan ka sa pagsubok, then you will find people coming to you, helping you. Pwedeng may words of encouragement. Pwedeng meron talaga silang helps na tutulong sa'yo dun sa in relation to your need. Yung kanilang attention and presence. Let me remind you of one thing. Pag ang isang tao ay nag-ukol ng panahon at nag-ukol ng attention sa'yo, dahil nga limitado lang din ang kanyang presensya at ang kanyang oras, yun ay isang bahagi ng kasaysayan niyang hindi na niya maibabalik. Halimbawa, nandito ako sa inyo, wala ako sa ibang lugar. This part of my life, hindi ko na ito mababalik. Lilipas ito at hindi na natin pwedeng ibalik. But that it is for you, it means you are special. Ganun tayo pag naglalaan ang ating sarili sa iba. Pagpapahalaga yun eh. And then now you realize, pinahalagahan ako ng taong ito. Na ikaw rin, naintindihan mo, napakahalaga pala na meron nag-encourage sa'yo. Then it activates you na pag may iba naman nangangailangan, you also channel to them your presence, your time, your resources. Kasi naramdaman mo so alam mo naman kung paano ito makaka-apekto na maganda sa kanila. That's part of the struggle. Yun yung purpose eh. And then yung fourth, you learn to endure the pain. Sa buhay daw na ito, dapat mag-grow tayo. Yung capacities natin ay kinakailangang siguro lumawak-lawak. Pag tinawag nating pain capacity, sa Tagalog siguro ang word dito natututo tayong magtiis. May kasabihang Tagalog, pag maiksi ang kumot, matutong kumain ng marami. Matutong mamaluktot, no? Yun, tiis mo na, tiis. Pero sa pagtitiis na yun, sa pagdaan sa pagsubok na yun, nabuo naman ang tibay ng kalooban, nabuo ang pananampalataya, na pag may dumadating na hamon, nagiging persistent. Produkto tayo niyan eh. Di ba? So kasama yun ang purpose. Tingnan natin yung next slide, yung next 3 na lessons. Yung panglima, it activates you. You learn to, di ba, encourage yourself. Pastor, bakit motibasyon ng sarili? Well, una, mamotivate ka siyempre ng Espiritu ng Diyos. Pero ito yan. May mga times, kailangan ma-activate ka eh. At ikaw yung tinatawag natin dito sa Tagalog, may kusang palo. Let me give you a story. May mga panahon noon, kinakounsel ko yung isang nanay. Sabi niya, Pastor, yung binatilo kong anak, parang wala ng future. Sabi ko, bakit? Walang ambisyon. Tapos may sakit sa bato. Anong bato? Batugan. Pasensya na, pero yung term kasi niya eh. Bakit? Ayaw gumising. Ayaw tumulong sa bahay. Alam mo, sad story is yung nanay nagkasakit. Ang kinagulat nila yung pagkakasakit ng nanay, nag-motivate doon sa anak. Nagulat sila yung mga gawaing bahay, talagang naging responsible. Pangalawa, nagtrabaho ng part-time. At kahit maliit yung kita, ikinocontribute niya para doon sa treatment ng mother. This is not a fairy tale ending na and they lived happily ever after. Namatay yung nanay. Pero eventually, yung anak, yun yung naging way, naging trigger para siya ay lalong maging, di ba? Maging responsableng tao. And sometimes struggles, they produce that for you. Di ba? Minsan, tatamad-tamad ka na nagkaroon ng pagsubok o sumipag ka bigla. Bakit? Pag hindi ka gumalaw, gutom. Sabi nga nila. Kailangan may pang-anim. You learn to be at peace with yourself. Bakit? Nagmamature ka eh. Pagka nagmamature ka na, nagkakaroon ka na ngayon ng pagnanais na tumulong sa iba. At hindi lang yan. Yung tulong na ibibigay mo sa kanila, alam mo, lapat. Halimbawa, dumaan ka sa pagsubok. Nakita mo yung hirap. Nakita mo rin yung daan ng pagtatagumpay. Pag mayroong naghihirap, nagbibigay ka na rin ng panahon at atensyon eh. O kamusta ka na? Nangangamusta ka na eh. Hindi lang yun. Nagbibigay ka ng sensible na payo because you have matured. Tama ba? Iba yung sasabihin ng taong nagmemorya lang ng mga linya eh. Iba yung sasabihin ng tao who has really gone through the process and then will give you words of encouragement para ikaw naman talagang, yan pala, testimony niya. Naging effective yung ganitong pamamaraan, yung trust kay God, yung ganitong galawan, ganitong decision making, pwede palang gamitin yan. And doon nalinawan yung tao na tulungan mo siya. And then lastly, you learn to depend on God's grace. Very important.
Natututunan nating maghintay, humiling, at dumepende sa biyayang igagawad ng Diyos. Di ba? Kasi Paul, meron siyang sinabi, di ba? I am what I am by the grace of God. Nahubog siya eh. So nag-grow siya. At doon makikita natin, alam niya na itong mga bagay na ito is because of the goodness and the grace of God in his life. Now, tingnan natin ng ilang quotes, no? Dito mayroong isang magandang quotation. Ang sabi dito, next slide please. The struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow, so do not give up. So muli, sino sa inyo ang dumadaan sa mga pagsubok ngayon? Maliit man o malaki? Yan. Parang aayaw na. Parang, wag. Minsan parang you're on the brink. Parang sagad na, pastor eh. Hindi ko na alam kung kakayanin pa. Totoo naman. Pero wag lang ikaw. Hindi ka dinisenyong maging mag-isa. Ito yung promise ni God. 1 Peter 5:7. Anong sabi doon? Cast all your cares on Him because He cares for you. Di ba? Iatang mo daw ang kabigatan mo sa Diyos dahil Siya'y nagmamahal sa iyo. You have to learn that act. Kasi minsan ang tendency natin, ako na lang magbibit-bit ng lahat. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya, hindi ka dinisenyong dalhin lahat yan. Bibigay ka. Alexander White, I have a lesson about faith and worry. May quotation dun si Alexander White. Ang sabi niya, do not hang very heavy clothes on thin lines. Pag manipis ang sampayan at sinampayan mo daw ng mabibigat na mga sampay, ano mangyayari? Bibigayan, lulundo o kaya mapapatid. Ganon lang din ang ating psychological well-being. May hangganan lang. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, inong dinisenyo kita, hindi kita dinisenyo bumitbit ng lahat ng yan. Ang disenyo mo ay umugnay sa akin. Dahil ikaw ay dedepende sa tulong na pwede kong igawad sa panahon na mabibigat ang dalahin dahil nagmamahal ako sa iyo. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Diba? So, wag mo nang sumuko. Tama po ba? Move forward. Trust in God. Ngayon, tingnan niyo yung isa pang quotation. Next slide, please. Alam niyo yung kanta na It's the Climb? Sino nakakaalam nun? Sino kumanta nun? Ayan, hindi ako kakanta kasi uwi pa ako mamaya, baka bumagyo rito. Pero yung kanta na yun, it basically shows you, hindi natin sa highlight mensahe ito yung singer niya o yung song. Ang point lang, the song talks about a process. Diba? Katulad ng quotation na ito. I think mountain climber din yung sumulat nito. Even though it's unknown. The best view comes after the hardest climb. Kayo, marami kayong mga bundok sa palibot dito. Sino sa inyo nakasubok ng umakyat ng bundok? Yan. Masaya kayo? Masaya lang yan sa simula. Ako, ang bundok ko lang na naakyat na masasabi ko talaga na complete ko yung Mount Sinai. Kasi sabi ng tour guide, this is where the Lord has given Moses the 10 Commandments. Di, ang galing. 2:00 ng madaling araw, ginising kami, natulog kami, 10:00 pa lang eh. 2:00, ginigising ka na, aakyatin nyo daw yung Mount Sinai. Alam nyo yung portion na aakyatin namin, a holy mountain, parang saya-saya eh. Pag yung baba mo sa kayong tuhod mo, nagdidikit na. Ibang klaseng usapan. Pag pagod ka na, parang iniisip mo, ba't ba tayo nandito? Pag nandun ka sa plateau, and then you're looking at everything, at ang ganda ng view. Hindi lang siguro dahil maganda talaga yung view, pero dahil sa sobrang hirap na inabot mo, gumanda lalo. Pero tama naman, di ba? The best view comes after the hardest climb. Di ba? Pero hindi mo makikita yung view na yun if you're not able to reach the peak. Kailangan marating mo yung dulo eh. So I would like you to look at this particular promise, passage from Isaiah. Next slide, please. Ang pagbasa ko, bilangin ninyo yung dami ng letter I that refers to God. And then we will conclude with this. Ang kanina, sabi natin, ano nga ang dahilan kung bakit nakakakuha tayo ng comfort and healing sa Panginoon at sa Kanyang salita every time we struggle? Number 1, the purpose is revealed. And number 2, because of the promises of God. So, kayo bibilang nung I'll read it for you. So do not fear, for I am with you. So do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Ilan po yung I? 4. What does that tell you? Ang Panginoon nagbibigay ng assurance. Dumadaan ka sa pagsubok, andito ako anak. At hindi lang yan.
The promise is very personal. That's why he was using the I word. Parang sinasabi niya, ako ang tutugon sa iyo. It's very personal. And that is something that assures you. So tatandaan natin mga kapatid, kagaya ng ating binanggit in the middle of the message, normal yung struggles, normal yung mga hamon sa buhay dito sa lupa. Pero huwag niyong kakalimutan, kalahati lang yun. Yung kalahati, normal din yung presensya at pangako ng Diyos. And that will help you through the struggle, through the process. Kaya nga tayo, di ba, pag lumagpas tayo sa mga pagsubok, we look back and we utter thanksgiving. Ano ang thanksgiving? Pasasalamat. I think in one of my messages kundi last year, binigay ko sa inyo na ang word na thinking, pag-iisip, at the word na thanking, pasasalamat, in the old Anglo-Saxon ay magkaduktong. Minsan iisipin nyo, paano nagduktong? Think ay isip, thanks pasalamat. Kasi nga yung background. If you look at your life, tignan mo daw buhay mo. Recall your past. And then identify the small, yung maliit, yung big, malalaking, binigay na Panginoon at pinadaloy na biyaya sa iyong buhay. Kaya ka nandito ngayon eh. At kaya magpapatuloy pa. Dahil dun sa biyayang yon, ang utterance mo, habang iniisip mo ang lahat ng ito, Lord, thank you. Di ba? Kaya nga may kanta eh. Count your blessings, name them one by one, count your blessings and see what God has done. Di ba? Kaya nga ako, half Visayan ako. My father is Ilonggo. Yung mother ko, Tagalog eh. Minsan nadudulas yung mga Visayan. Pag sinabing thank you, ang kanila, sige, lakasan nyo para marinig natin. Tingnan natin. Thank you. Tama pa rin. Tama pa rin pala. Kasi nga, Panginoon, iniisip ko yung kabutihang loob mo sa akin. And that refreshed my soul. That healed me. I understand there's a purpose to these things. Ako yung magpapatuloy. And I thank you. As I think about these things, I glorify you for being there for me. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maganda umaga po sa inyong lahat. Uuwi ng talunan, kundi uuwi tayo ng may kagalakan at kagalingan. And doon po sa live stream, kung kayo po ay nakanonood hanggang ngayon, naniniwala ako sa Panginoon na may gagawin ng Diyos. Amen? Ikaw man ay may karamdaman, ikaw man ay nag-struggle sa mga oras na ito, hayaan natin na ibigay natin sa kamay ng Panginoon ang mga struggles. Hindi lang struggles, yung kagalakan natin, syempre, lagi po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. And inaanyayahan ko po kayong tumayo at samahan niyo po kami sa awiting ito. At i-claim po natin ang mensahe ng awiting ito. Samahan niyo po kaming awitin ito. You hold my every moment. You calm the raging seas.
Jesus, you're all I need. Amen. Kailangan natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Di ba po? You hold my every moment. You calm the raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in you. Yes, I believe. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, I believe in you. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. No, nothing is impossible for you, oh God. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Oh, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand, and I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, Jesus, we believe in you, Lord. I believe you're my portion. Yes, I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are. I believe you are all I need. And I believe, and you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Amen. Kailangan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magsipo muna tayo. Tunay ngang makapangyarihan ng salita ng Diyos at napakaraming magandang bagay ang dulot nito, gaya ng kaluwahan maging paghilom sa espiritual at pisikal na kalusugan. Naway patuloy tayong lumago, magpagaling sa disiplina ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ay isang sayaw pagtatanghal sa awiting Give Thanks to the Lord naman po ngayon ang ating iaalay sa Panginoon sa pag-aabala ng Grade 5 Class Gentleness, ating paaralan sa paggabay
ng kanilang guro na si Binibining Eunice Ong Tangko.
Praises to God for a dance offering full of gratitude. Isang mainit na pagbati sa mga magulang ng ating mga mag-aaral. As partners, let us continue to guide our next generation in the rightful fear of the Lord. We extend our invitation to you to worship with us every Sunday if you are not yet part of any church family. So, papuri sa Panginoon at salamat po kay Pastor Jay sa inyong malinaw at maayos na paghatid ng napapanahong mensahe tungkol sa kaalwanan at paghilom na dulot ng salita ng Diyos. Truly, we receive comfort and healing through the miraculous words of the Word of God. May we study it, consume it, and most importantly, obey it to benefit much more from it. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos at magtagumpay sa gapos ng sakit at pighati. Sa mga wala pa pong we group, patuloy na inaanyahan po namin kayo na sumali sa lingguhang life huddles upang lumago at maging ganap na alagad ni Kristo. Sa mga inuudyok ng salita, lapitan nyo na lang po kami at iuugnay namin kayo sa mainam ninyong kagrupo. Also, please come earlier every Sunday to be partakers of the spiritual breakfast served at our adult Bible class at 7:45 a.m. Dito po natin sabay-sabay na pinag-aralan ng buong aklat ng Biblia. Unti-unti po nating ngunguyain ito mula Genesis hanggang Revelations. Right now, we are navigating the book of Numbers with Elder Nick teaching. Muli, special mention ng ating mga brothers na sana ay dumagdag na sa bilang ng mga dumadalo. So, papuri sa Panginoon at lumampas na po ng 200 ang registered campers para sa ating All Aboard Family Camp. Huling hirit na po sa mga gusto pang humabol. Please pray for this event on April 17 to 19 at sa Kasiana Hotel in Tagaytay. Shall we all rise for our doxology? Let's receive the benediction. Naway sumainyo ang kagandahang loob ni Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Guanzuyaso kito ke unhui, pe siyong pe tiatang, kapsiyang deng e powisu, kaplansyang lang sa kapile, titkaw yaso te dipay kolay. Amen. Our Father, be with us.
tayo pansamantalang nagtatapos. Subalit patuloy nating ipagdiwang ang ating pagsamba, pagpapatoto at pag-aakayan sa isa't isa, sa pagsundo kay Kristo Jesus, bawat sandali ng ating buhay. Kristo, mustahan na po tayo bago umuwi. Godspeed for the week ahead and God bless always. At saka, magkape muna tayo sa welcome hub po bago umuwi. Thank you.